استهداف استهداف في شارع السكة الآن استهداف في شارع السكة. Sa ika-18 araw ng digmaang isinagawa ng Israel sa Gaza, mas lalo pang tumindi ang matinding sagupaan sa buong rehiyon, na ang hidwaan ay patuloy na nag-aapoy at ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas mabangis na sagupaan sa pagitan ng IDF at ng mga militanteng grupong Hamas, kung saan mula kagabi sunod-sunod na mga bomba ang pinakawalan ng Air Force sa mga lungsod ng Gaza Strip, na naglalayong burahin sa mundo ang mga teroristang grupo dahil sa patuloy na pagkontra ng mga ito, lalo na ang hindi pagpapakawala sa mga Israelitang dinukot nila. Sa lakas ng mga bombang ibinagsak ng Israeli Defense Forces, agad na sumabog ang mga pinuntiryang pasilidad ng mga terorista. Ang buong paligid ay yumanig sa dagundong ng mga pagsabog at sa isang iglap, nagmistulang abo ang mga dating pinagkukutaan ng Hamas, na ang maraming mga gusali ay gumuho. Ang alikabok ay bumabalot sa himpapawid at ang apoy ay naglalagablab sa bawat pagputok ng mga bomba. Sa kalangitan, walang tigil ang pagsalakay ng IDF sa iba pang mga kuta ng Hamas, na nagbabagsak ng matitinding hampas ng pagkawasak sa mga target na posisyon ng kalaban. Bawat saglit pumupunit sa ere ang mga pagputok ng mga missile, pati na rin ang mga bombang itinago ng mga militante sa mga sibilyang kabahayan, na tinamaan ng mga air-to-ground missile ni Netanyahu at nagiiwan ng dambuhalang itim na usok sa alapaap. Tuwing may pagsabog, may kasamang matinis na alingawngaw, isang nakabibinging dagundong na gumigising sa buong lungsod kahit sa pinakamalalim na bahagi ng gabi. Ang mga fighter jets ng Israel ay patuloy sa paglipad, pumipili ng kanilang mga target na may matinding eksaktong kalkulasyon. Kapag natukoy na ang kuta ng Hamas, walang pag-aalinlangang pinapakawalan nila ang mga laser-guided bombs na sa isang iglap ay nagiging isang rumaragasang apoy na lumalamon sa mga gusali. Ang dating matitibay na estruktura ay tuluyang nadurog at ang anumang pagtatangka ng Hamas na magtago ay nauuwi sa pagtawid ng mga ito sa kabilang buhay. Ang mga tunnel ng grupo na kanilang ginagamit bilang lihim na daanan at timbakan ng armas ay isa-isa nang tinutunton at binubuwag ng IDF sa pamamagitan ng high-tech surveillance at tip mula sa kanilang mga sources. Natutukoy ng Israel ang eksaktong lokasyon ng mga ito at sa isang utos lang ng kanilang general, sunod-sunod na mga pagsabog ang nagpapaguho sa mga lagusang ito na humantong sa pagkamatay ng mga terorista sa ilalim ng lupa. Sa bawat opensiba, lalong kumikipot ang espasyo ng mga militante. Habang ang puwersang Israelita ay nagiging mas agresibo, mas walang awang dinudurog ang anumang bakas ng kanilang mga kaaway. Pagsapit ng umaga, ang Gaza ay tumangis sa ilalim ng mga guho ng magdamagang airstrikes. Ang buong lungsod na dati puno ng buhay ay nagmistulang isang disyertong nasadlak sa giyera, puno ng alikabok, abo at mga basag-basag na piraso ng mga gusali. Ang matinding dagundong ng mga pagsabog na nagsimula kagabi ay nagpatuloy sa buong magdamag at ngayon, sa pagdapo ng araw, ang mga labi ng dating makulay na lungsod ay nagiging simbolo ng sakuna. Sa bawat kanto ng Gaza, ang mga lansangan ay puno ng mga nawasak na pader at mga daanan na punong-puno ng mga sirang estruktura. Walang natirang buhay na nakatago sa ilalim ng mga gumuhong tahanan at palengke, na ang mga ospital ay nagsisiksikan na dahil sa dami ng mga sugatang sibilyan na nadamay matapos gawing kuta ng Hamas ang kanilang mga tahanan. Binumba na rin ng Air Force ang mismong paaralan sa lungsod ng Gaza Strip, isang hakbang na nagpatibay sa kanilang desisyon matapos makuha ang mga mahahalagang impormasyon mula sa mga intel reports. Ayon sa ulat ng militar, ang paaralan ay ginagamit ng Hamas bilang isang ligtas na lugar ng pagtitipon at kuta ng mga militanteng kilusan. Higit pa rito, naging pundasyon ito ng mga armas at mga kagamitan ng grupo na naging dahilan upang mapili itong target ng mga operasyon. Matapos lamang ang ilang oras na pagmamanman, pagtutok ng mga satellite at drones, at maingat na pagsusuri sa galaw ng mga tao sa paligid, ang Israel ay nagbigay ng go signal. Sa isang iglap, ang mabagsik na tunog ng mga bomber jets ay nagpakawala ng mga bomba na nagpasimula ng isang nakabibinging pagsabog na yumanig sa buong lungsod. Ang mga pader ng paaralan na dating naglalaman ng mga pangarap ng mga kabataan
ay gumulantang dahil sa lakas ng mga missile. Sa bawat minuto ng pagkawasak, ang mga classroom ng paaralan ay tuluyang nadurog na ang mga armas na itinagong lihim sa loob ng mga silid-aralan at mga storage room ay sumabog kasabay ng pagbagsak ng mga pader na parang isang pangyayari na nagsisilbing muling pagsiko ng digmaan. Ang mga natirang guho ay naging saksi sa isang nakamamanghang destruksyon, isang malupit na paalala na ang giyera ay hindi pumipili ng mga lugar. Ang matinding airstrikes na ito ay nagresulta sa malaking pinsala sa Gaza na humantong sa pagkamatay ng humigit kumulang 27 mga Palestinian. Kasama na dito ang mga mandirigma ng Hamas na gumagamit ng mga sibilyang pasilidad bilang taguan ng armas at estratehikong lugar para sa kanilang operasyon. Ngunit hindi rin nakaligtas ang mga inosenteng tao na nadamay sa kaguluhan, mga taong nawalan ng buhay dahil sa mga taktika ng mga militante. Sa kabilang anggulo, itinudo na rin ni Pangulong Donald Trump ang mga pambobomba nito sa Yemen na may layuning wasakin ang mga kuta ng Houthi rebels at tuluyang itumba ang mga salot na ito upang mabawasan ang malaking banta na dala ng kanilang organisasyon. Kung saan kagabi, walang humpay na ibinagsak ng US Air Force ang kanilang mga air-to-ground missiles na may tumpak na target sa mga lungga ng kalaban. Sa lakas ng impact ng mga bombang pinakawalan ng militar, ay tuluyang nadurog ang mga command center, imbakan ng mga armas at mga pasilidad na ginagamit ng mga rebelde na talagang hindi nagbigay ng kaunting awa ang mga Air Force ng US sa mga oras na ito. Ang matinding pambobomba ay humantong sa pagkamatay ng 6 na Yemeni, kasama na rito ang mga teroristang Houthis na naging target ng operasyon. Ang mga airstrikes na ito ay nagdulot din ng pagkataranta ni Khamenei na naging sanhi ng pagkabahag ng kanyang buntot at pagtataksil sa kanyang mga proxy sa Yemen, kung saan iniwan niya sa ere ang kanyang mga alagad marahil dahil sa takot na kung hindi sila umatras, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan, na siguro'y naisip niya na ang patuloy na presensya ng mga puwersang Iranian sa bansa ay magdadala ng higit pang pagkawasak at panganib, kaya't pinili niyang iwanan ang mga ito at umatras mula sa kanilang mga posisyon na talaga namang natakot si Supreme Leader Ayatollah sa anumang posibleng hakbang na maaaring gawin ni Trump dahil ang malupit na desisyon ng US na tuloy-tuloy na bombahin ang mga posisyon ng Houthi ay nagdulot na ng pagtaas ng kanyang blood pressure na tila nagpahiwatig ng kanyang pag-aalinlangan sa kahandaan ng kanyang mga puwersa na lumaban sa buong lakas ng Amerika. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ni Netanyahu sa Gaza upang lumpuhin pa ng todo at ipadala sa kabilang mundo ang mga teroristang Hamas na nagresulta sa pagkawasak ng maraming pasilidad sa rehiyon? At ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ni Trump na nagresulta rin sa pagkawasak ng Yemen at humantong sa pagkabahag ng buntot ni Khamenei na imbes na tulungan ang kanyang mga alagad, ay pinauwi at pinol out nito ang kanyang mga sundalo sa Yemen dahil sa takot sa kung anong posibleng gawin ni Pangulong Trump laban sa kanila? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Isyu sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka